الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Muli ay magandang araw po o magandang gabi po sa aming mga kapatid, mga bayan, at ganoon din po sa ating mga kapatid na nasa Middle East. Ngayon ay ating tatalakayin ang paniniwala ng mga hindi Muslim na sinasabi nila na napakahigpit daw ng Islam. Napakadaming bawal sa Islam. So pinamagatan natin ng talakay natin ngayon na ang Islam at hindi mahigpit kagaya po ng paniniwala ng mga hindi Muslim. Iniisip nila na kapag sila ay nag-Muslim, marami silang bawal na iiwasan. Hindi po totoo yun. Wala pong katotohanan. Napakaganda, napakagaan ng Islam. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha ad-dina yusrun." Ang relihiyong ito, ang Islam ay napakagaan. At bigyan ko kayo ng mga halimbawa, mga kapatid, mga kababayan, na napakagaan ng Islam. Tingnan mo. Mayroon pong ipinag-utos ang Allah na 5 sala, 5 obligadong sala. Ngayon, ditong 5 obligadong sala sa mga kababaihan, kapag dumating ang kanilang regla, exempted sila. So kung ang Islam ay mahigpit, ay di sana babayaran nila yon. So yung mga panahon na hindi sila nakapagsagawa ng prayer, ng sala o pagdarasal, ay hindi po nila yun babayaran. So ganun po kagaan ang Islam. Yung mga panahon na yung babae ay mayroon siyang regla, yung mga pagdarasal na yun. Kasi kapag umabot yung kanyang regla ng araw o 5 araw, so napakaraming pagdarasal, sala ang kanyang babayaran. Pero dahil ang Islam na ito ay napakagaan at hindi po mahigpit, ay hindi na po pinababayaran sa kanila ang mga sala, ang mga pagdarasal na nakalipas na hindi nila naisagawa nung panahon na sila ay may regla. Ganun din po, yung pagsasala po na nakikita ninyo, mga kapatid, mga kababayan, ang mga kababaihan, ang kanilang prayer ay sa bahay o sa kwarto lamang. At ang kalalakihan ay pumupunta po sa masjid kung sakali na may pinakamalapit po na mosque o masjid sa kanilang bahay. At nakikita nyo po kapag po kami nagsasala o nagdarasal ay nakatayo. Ngayon, hindi ibig sabihin na pipilitin ka ng Islam na kahit hindi mo kayang tumayo, ay kinakailangan mong tumayo. Hindi po. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Salli qa'iman," kapag kaya mong tumayo, ay kinakailangan mong magsala, magdasal ng nakatayo. "Fa'ilam tastati, faqa'idan." Kapag hindi mo kayang tumayo, ay umupo ka. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung hindi mo pa rin kayang umupo, ay tumagilid ka. Humiga ka, tumagilid. Ganyan po ang relihiyong Islam. Napakagaan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling sugo at propeta ng Allah na si Muhammad, sumakan niya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala. Sabi sa hadith, "Ma khuyyira Rasul sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman." Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pinapili siya ng 2 bagay kung saan dito dapat ang ipagawa sa kanya na susundin din ng kanyang umma natin na mga tao, ang pipiliin niya yung pinakamagaan. Pinakamagaan na hindi naman magiging kasalanan. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal niya na maghigpit. Ipinagbawal niya na magigpit, lalong-lalo na po sa pagsamba, sa mga gawain sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang kanyang mahigpit na ipinagbabawal. Kaya ang Propeta Muhammad, sumakan niya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala, kanyang sinabi, "Yassiru wala tu'assiru." Magpagaan kayo, sabi ng Propeta Muhammad, magpagaan. Hindi yung maghigpit. Hindi po totoo na napakahigpit ng Islam. Ngayon, sa pagkain, sabi nila, kapag ka nag-Muslim ka, bawal yung baboy, ganito bawal yung alak. Alam niyo po, mga kapatid, mga kababayan, hindi po ito ipinagbawal ng Islam dahil naghihigpit ang Islam. Mayroon pong mabigat na dahilan.
Bakit po ipinagbawal ang baboy? Bakit ipinagbawal ang aso? Bakit ipinagbawal ang alak? Alam natin mga kapatid, mga kababayan, unang-una, yung alak na yan ay siya yung punot dulo ng krimen. So ang Islam, ayaw niya na yung isang pagkain na magiging punot dulo ng krimen ay papahintulutan niya. Hindi po papayag ang Islam sa ganun. Ibig sabihin, para po ito sa atin, para sa kapakanan ng lahat. Hindi dahil mahigpit ang Islam. Ipinagbawal niya ang pag-inom ng alak, dahil ang pag-inom ng alak, mga kapatid, mga kababayan, diyan po nanggagaling yung mga patayan, barilan, suntukan, gulo, away na mag-asawa, paghihiwalay na mag-asawa. Sino bang babae na gusto niyang asawa ay lasinggero? Sino rin ang lalaki na gusto niyang asawa ay lasinggero? Kaya ito'y pinagbabawal ng Islam. Pangalawa, yung baboy, ipinagbawal ito ng Islam dahil mayroon diyang sakit talaga na hindi po kayang patayin ng kumukulong tubig. At hindi lang naman po sa Islam ito ipinagbawal, pati po sa Biblia ay nabanggit po na ang baboy talaga ay bawal. So ang Islam, hindi po ito magbabawal ng isang bagay maliban ito ay may kabutihan na mapapakinabangan para sa atin. Hindi siya nagbabawal ng isang bagay na nagiging dahilan na kumbaga nakikita natin, sobrang higpit naman ng Islam. Wala pong katotohanan yan, mga kapatid, mga kababayan. Pati po sa pagpapray, di ba po, nakikita niyo pag kamo nagpapray. Kapag po masyadong mahaba yung prayer, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayaw niya pong pahabain masyado. Ayaw niya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay nagpapray at ikaw ang leader ng sala, yung tinatawag namin na imam, dapat tingnan niya yung nasa likuran. Kasi kapag mayroon dyan matatanda, tingnan niya yung mga matatanda. Dahil kapag may matatanda dyan, pagagaanin yung sala. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pinagalitan niya si Muad, na isa sa kanyang mga sahaba, isa sa kanyang mga kasamahan, dahil pagkatapos niya magsala kasama ang propeta Muhammad, sumaka niya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala, pupunta naman sa kanyang mga tao at magsasagawa ng sala. Hahabaan niya yung sala doon. So pinagalitan siya ng propeta Muhammad, afattanun anta ya Muad? Ikaw ba'y gumagawa ng problema, Muad? Huwag mong pahabain ang sala mo. Kasi kawawa yung mga tao. Napakagaan ng Islam, mga kapatid, mga wasallam, ipinadala siya bilang awa at habag sa atin para sa sanlibutan, hindi upang maging mahigpit. Kaya po yung iba, hindi po tumatanggap ng Islam kasi ang akala nila ay napakahigpit, napaka-stricto ng Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi sa Quran, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul gusto sa inyo ng Allah ay ang magaan. Ayaw ng Allah sa atin ang magpapahirap sa atin. Sabi pa nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi ka ng Allah sa bagay na hindi kaya ng katawan mo. So wag po nating isipin na po kayo, mga kapatid, mga kababayan, yumakap sa Islam, pinag-aralan niyo po ang Islam, napakaganda ng Islam, napakagaan ng Islam, puro habag at awa ang umiiral dito. Walang katotohanan na ang Islam ay extremist, walang katotohanan na ang Islam ay terorista, walang katotohanan na ang Islam ay mahigpit, stricto, wala pong katotohanan ang mga yan. Kapag bubinasa niyo ang Quran, ang huling kapahayagan na ibinaba ng Allah kay Propeta Muhammad, ang huling sugo, sumakanya nawang kapayapaan at ang pagpapala at ang hadith, pag binasa niyo po ito, mga kapatid, mga kababayan, hindi po ganun sa nakikita ninyo na akala nila ay napakahigpit ng Islam. Napakaraming halal, napakaraming pagkain na pinahihintulutan sa Islam, bagkus mas marami pa nga eh. Iilan lang naman yung mga pagkain na bawal. Kaya naman yun yung pinagbawal kasi hindi po makakabuti sa ating kalusugan. Bigyan natin ng halimbawa, may isang araw na may isang badu, isang taga-liblib na lugar. Alam niyo naman yung mga taga-liblib na lugar, medyo may kahigpitan po yan. So pumunta siya sa masjid ng propeta, doon siya umihi. Tingnan niyo, doon siya umihi sa may masjid, mga kapatid, mga kababayan. Paano itinuro ng propeta ang pagiging mahinahon, pagiging magaan, at magkaroon ng awa at hindi stricto. Umihi yung taga-liblib na lugar, yung taga sabi nilang Bedouin, umihi doon sa may masjid, at yung kanyang mga kasamahan ay gusto nilang paluin yung lalaki na yun. Kasi bakit? Umihi doon sa may masjid eh. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinigilan niya ang kanyang mga kasamahan. Sabi niya, huwag niyong galawin, hayaan niyo siya makatapos. Ganun ang turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
At nakatingin itong umiihi na ito na badu o biduin sa kanyang mga kasama na parang gusto siyang paluin, pero nakikita niya si Muhammad na tinuturuan niya sila na huwag ganun. Muhammad na huwag ganun, huwag mahigpit, huwag manakit ng tao. Ganun ang Islam. So hanggang sa nung matapos umihi yung badu, ay kinausap siya ng propeta ng yung salita na magaan, mahinahon at walang kasamang galit. So sabi niya, ang masjid na ito ay hindi ginawa para sa maruruming mga bagay. Ginawa ang masjid na ito para sa pag-alala sa Allah, pagbabasa ng Quran, pagsasagawa ng pagdarasal. So doon nakita niya ang Propeta Muhammad, napaka mahinahon niyang nagbigay ng payo sa lalaking ito, at dahil doon, nag-Muslim yung badu. Nag-Muslim siya dahil sa kagandahan na ugali na ipinakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaganda ng mga ipinakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itinuro niya sa mga tao sa panahon niya. At sabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pati sa pananalita mga kapatid, mga kababayan, hindi po kami pinahintulutan na maging bastos, marahas sa pananalita. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Ang tunay na Muslim, tingnan nyo, ang tunay na Muslim ay ligtas ang kanyang kapwa mula sa kanyang dila. Ligtas, ibig sabihin, hindi masakit magsalita, hindi mahilig mag-insulto, hindi bastos. Wayadihi, at hindi siya namamalo ba? Hindi siya yung taong nanununtok, nananakit, nananaksak, pumapagod ang turo ng Islam. Kaya ang tunay daw na Muslim, sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala, ay ang Muslim na hindi matalas ang dila at Muslim na hindi marunong manakit sa kanyang kapwa. Yan po ang tunay na Muslim. At sinabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, laysal mu'minu billaan. Ang tunay na Muslim, ang tunay na mananampalatayang Muslim, hindi mahilig manginsulto ng kapwa. Walal fahishil badhi, at hindi siya bastos ba sa kanyang pananalita. Napakagaan ng Islam, mga kapatid, mga kababayan. Nagtuturo ng kagandahan ng ugali, nagtuturo ng pagiging magaan, pati sa pagsamba, mga kapatid, mga kababayan. Napakagaan ng Islam. Yung pong halimbawa yung fasting, yung pag-ayuno. Sa isang taon, mga kapatid, mga kababayan, isang buwan lang po sa loob ng isang taon. At hindi po yung as in 24 hours na hindi po kayo kakain. Bagkus maghahanda ka bago magbukang liwayway, kumain. At hindi lang naman po ikaw, pati mga bata nga na nasa 14 to 15 pataas na yan, o 10 pataas, ay sinasali na po sila. Pag hindi nila kaya yung 10 taon, ay pinapakain po yan. So, pwede silang, hindi ka kakain pag nagbukang liwayway na, at pagkalubog na yung araw, pwede ka nang kumain ulit. At sa loob lang po ito ng isang buwan, at sa loob buwan-buwan, kundi isang buwan lang po yung pag-ayuno. Ganun din po sa pagbibigay ng kawang-gawa. Kahit na meron po sa haligi ng Islam, yung obligadong kawang-gawa, hindi po ibig sabihin na lahat tayo magbibigay. Kundi ang magbibigay lang po dito, mga kapatid, mga kababayan, yung mayaman lang. At saan ba ibibigay? Sa mga mahihirap para maiwasan mga nakaw, ang mga korupsyon. Kaya ang Islam, ang gusto talaga ng Islam ay kung ano yung madali para sa atin. Hindi yung pahihirapan mo yung sarili mo. Napakagaan ng Islam. Huwag po natin isipin na ang Islam ay napaka-stricto, kagaya po ng iniisip ng ibang mga non-Muslim na ayaw nilang yakapin ng Islam dahil ang akala nila napakahigpit ng Islam. Pag nag-Muslim ka, ang magulang mo hindi Muslim, ang tatay mo hindi Muslim, ang kamag-anak mo hindi Muslim. Hindi po kayo inutusan ng Islam na wala po kami sinasabi sa Islam na kapag nag-Muslim ka, layuan mo ang tatay mo, layuan mo ang nanay mo, layuan mo ang kamag-anak mo. Wala po kami sinabing ganun. Hindi naman po ganun ang turo at aral ng Islam. At hindi po kami nagtuturo na maging terorista ka, maging marahas ka, maging barumbado ka, maging bastos ka. Hindi po ganun. Maging matapang ka. Hindi po ganun ang Islam. Tingnan mo, kahit nagalit ka na, ang paayo pa rin ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala. Sabi niya, laysa shadidu bisura. Hindi ang tunay na matapang yung magaling makipagsuntukan at magaling makipagbuno. Bagkus sabi ng propeta, wa innamas shadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ang tunay na matapang ay ang taong kaya niyang labanan yung sama ng loob niya, yung galit niya.
Ibig sabihin, hindi siya makakapanakit ng kapwa. Hindi siya makapagsasalita ng hindi magaganda. Yun yung tunay na matapang. At hindi yung mga sinasabi nilang pangalan ay Muslim, pero nanununtog ng kapwa, nananakit ng kapwa, pumapatay ng tao. Hindi po yun ang tunay na Muslim, mga kapatid, mga kababayan. Wala po sa aral ng Islam yan. Napakagaan po ng Islam. Kaya pinapayuhan ko po yung mga hindi Muslim na nanonood sa amin na bakit hindi niyo po basahin yung aming aral, yung Quran at Hadith, upang malaman ninyo na yung napapanood nyo sa mga TV, napapanood nyo sa TV Patrol, sa ABS-CBN na yan, sa GMA, na hindi magandang image ng Islam. Pag po binasa nyo ang Islam at kung paano tinuruan ni Muhammad ang huling sugat propeta ng Allah ang mga tao na mga Muslim, ay malalaman po ninyo ang katotohanan na napakadali pala ng Islam, napakagaan ng Islam. Hindi po ito striktong religion, mga kapatid, mga kababayan. Walang katotohanan yung mga kumakalat na ang Islam pati sa pagkain, madaming bawal, sa pagsamba, mahigpit, hindi po. So ito po, mga kapatid, naway, kahit na hindi po kayo yayakap sa Islam, buksan po ninyo ang inyong puso at isipan na manaliksik ng kaalaman at magbasa. Nang sa ganun, malaman niyo po na ang Islam ay napakagaan na relihiyon. Hindi po ito mahirap. Ang akala niyo lang po siguro, dahil nagpa-pray po kami ng 5 beses, tama po ba? 5 beses araw-araw, hindi po iyan mahirap. Bayan, 5 to 10 minutes, tapos na po kami mag-pray. Wala naman pong makukuha sa oras mo eh. Umalala ka sa iyong Panginoon ng 5 hanggang 10 minuto lamang, tapos na. Yun lang naman ang ibibigay mo sa iyong Panginoon eh. Sa loob ng isang araw, mayroon kang 24 hours. So, yung isang oras doon, ibabawas mo, hindi pa nga maubos yun eh. So, paano natin nasabi na napakahigpit ng Islam? 5 beses mag-pray. Hindi po totoo yun na dahil 5 beses kami nagpa-pray, napakahigpit naman, araw-araw na lang, gigising sa ganitong oras, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos natin na nag-iisa, kaya niya ito pinag-utos sa atin. Dahil napakalaking gantimpala bilang pagsubok sa atin. Ang Diyos natin, hindi naman niya siya magbibigay agad ng paraiso na wala man lang pagsubok, na hindi naman ganun kahirap. Hindi ibibigay ng Panginoon natin ang paraiso ng ganun lang kadali. Kaya nga sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hufatil jannatu bil makari." Ang nakapalibot sa paraiso, yung mga lahat ng ayaw natin. Kahit na ayaw natin gumising para mag-pray, sandali lang naman yun eh. Hindi naman tayo pahihirapan ng Allah, as in hindi mo na kayang gumising, hindi mo na kayang mag-pray, kasi napakagaan. Mga kapatid, mga kababayan, napakagaan. Sa pagpa-pray, akala nyo nagpa-pray kami ng kahit hindi na kaya, nakaganong pa rin. Hindi. Pag hindi mo kaya mag-pray na nakatayo, umupo ka. Hindi mo kaya mag-pray na nakaupo, ay tumagilid ka. Hindi mo pa rin kayang mag-pray na nakatagilid, humiga ka. Paralyze ang katawan, hindi na gumagalaw. Mag-pray ka sa paraan saan ka komportable. Okay, nakikita nyo kami, naguwudo kami, di ba? Naguwudo kami sa pagpa-pray. Hindi, ibig sabihin kayong mga Muslim, hindi kayo makapag-pray, hindi kayo makapagdasal pag walang tubig. Hindi po totoo yun, mga kapatid, mga kababayan. Pwede po kami mag-pray kahit walang tubig. Hindi po, napakagaan po ng Islam eh. وَجُعِلَتْ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Walang masjid. Hindi po ibig sabihin na walang masjid, hindi po kami makapag-pray. Makakapag-pray po rin kami. Nasaan kami? Sa disyerto, sa gubat, o saan sa sasakyan. Napakagaan ng Islam. Hindi mo kaya mag-pray, walang masjid, nasa eroplano ka, nasa bus ka, sa na-train ka, nasa train, pwede ka mag-pray. Nakopo, pwede ka mag-pray. Walang tubig, meron po kami tinatawag na tayamum. Hindi po kailangan ng tubig kapag walang tubig. Ganyan po ang Islam. Huwag niyo pong isipin na napakahirap at napakahigpit ng Islam. Akala nyo lang po yun. Sa mga pagkain, ang daming halal, ang daming pinahihintulutan na pagkain sa Islam. Sa pananamit, yung mga damit natin, meron lang naman mga limitado lang na pinagbabawal ng Islam na hindi po nangangahulugan na napakahigpit namin sa Islam. Inshallah, mga kapatid, mga kababayan, buksan po ninyo ang inyong pag-iisip at puso na manaliksik ng tungkol sa Islam, nang sa ganun, malaman po ninyo ang katotohanan na wala pong katotohanan yung mga kumakalat na balita na napakahigpit ng Islam, extremist, na ganito ganyan. Ito po, hamon namin sa inyo, basahin niyo po, kapag po may nakita kayo na ganun po talagang Islam, ibig sabihin totoo yung kumakalat sa balita. Pero sinasabi po namin sa inyo, ngayon, na wala pong katotohanan yung mga kumakalat na balita na yan. So inshallah, mga kapatid, mga kabayan, buksan nawa ng Allah ang inyong puso na matanggap ang relihiyong ito, na relihiyon na pinili ng nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Ito po ang Islam, ang relihiyon ng lahat ng sugo at lahat ng propeta at religion mo, kababayan, na hindi pa Muslim, dahil lahat tayo ay pinanganak na Muslim.
So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.